Numero unong senador, Robin Padilla. Ako po, aamin po ako, isa po ako sa bumoto dito kay Robin Padilla. Ang ginawa ko kasi 'di ba extra lang naman siya doon sa unit team. Pinagbigyan, okey. Pinagbigyan na makadalo, oh, dahil 12 na po ang unit team nun, eh. Pinagbigyan na makasama, so ang ginawa ko, sige pagbigyan ko nga 'tong si Robin Padilla. May isa akong tinanggal o hindi isinama doon sa aking balota, doon sa top 12, sa 12 ng unit team at ipinalit ko si Robin Padilla, mga kababayan. May sinasabi dito, 'no? Sabi ko naman sa inyo, pagka Duterte na ang pinag-uusapan, medyo bias na ang isang Robin Hood Padilla, mga bossing. June 27, 2024, mga kababayan, nung sinabi ni Robin Padilla itong prospect o yung pagtakbo ng tatlong Dutertes sa Senado. Si Inday Sara Duterte ang nagsabi niyan. Eh, alam ko tatakbo ang aking ama na si Rodrigo Duterte, tatakbo ang aking kapatid na si Baste Duterte sa Senado, at tatakbo ang aking kuya na si Pulong Duterte sa Senado, mga kababayan. So ngayon, siyempre nagdiwang po ang mga DDS, nagdiwang po ang mga Duterte supporters, mga kababayan. Sabi pa po ng ibang mga vlogger, "Yari na kayo, eto na, tatlong Duterte sa Senado." Mamukat-mukat mo, mga kababayan, oh. Ilang survey na po yung nakalipas. Si dating Pangulong Duterte lang po yung nandoon sa survey. Yung dalawang Duterte, alaws, hindi po makapasok sa top 12. Oh. Yung unang survey, number 3 si Digong. Yung sumunod na survey, bumababa na po, nagiging panlima. So ano ibig sabihin yun? Eh, tumatabang ang panlasa ng mamamayang Pilipino dito sa mga Duterte na ito. At sinabi din po ng dating Pangulo, "Hindi ako tatakbo." Eh, dapat nga ho, kung totoo yung video na nakikita natin na parang mahina na po ang dating Pangulo, lalakad tagilid ng gano'n. Kaso hindi po nila mapaniwala ang taong bayan diyan, eh. Bakit ho, mga kababayan? Sabi nila, "Naku, style na ng mga politiko 'yan." Si Gloria Macapagal-Arroyo nga nung ipinapatawag na sa mga investigasyon, bigla nang may mga neck brace, bigla nang naka-wheelchair. Eh, yang kay Digong kasi merong ICC na magse-serve ng warrant kaya papaawa effect na, eh, sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, "Ipapahuli niyo pa ba ako sa ICC? Ito ganito na ang aking karamdaman." Kaya po, mga kababayan, hirap po silang papaniwalain ng mamamayang Pilipino. Ano nga po ang sinabi ni Robin Hood Padilla dito sa 3 Dutertes na tatakbo sa Senado? Napakagandang balita nun. Napakagandang balita daw po nun, mga kababayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, "Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado." Bakit pagka wala yung mga Duterte mananatili kang tahimik, lagi kang wala lang, a-attend ng hearing pero say, walang maitulong do sa hearing. Oh, ganyan naman din yang si Senator Bongo. Oh, wala din, tahimik din po sa mga hearing. Oh, ipinagmamalaki po ni Senator Bongo yung kanyang malasakit at tinawag na tamad si Antonio Trillanes. Samantalang po yung mga nakalista o mga nagawa ni Antonio Trillanes, eh, tatambakan po yung nag-iisang malasakit ni Bongo na paulit-ulit niyang ipinagmamalaki, mga bossing. Senator Bato at Senator Tolentino. Ayan, June 27 nung kanyang sinabi ito. Yung nag-file na po siya, mga kababayan, 'no, nung nag-file na po siya para doon sa isinusulong niya, eto sabi, "On filing anti-political dynasty bill," mga kababayan, "I believe in the 1987 Constitution, but we must pass an enabling law for its anti-dynasty provision." Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan. Eh, 'di ba po yung ginagawa o yung pagpasok ng tatlong Duterte sa Senado, mga kababayan, dinastiya na po yan, eh. Ano tawag mo diyan, Binoy? Tapos ngayon yung ipa-file mo na batas, eh, pagbabawal na magkaroon ng dinastiya.
sa Pilipinas. Ako po, mga bossing, ang marereaksyon ko po dito at ang masasabi ko dito, tipo po bang parang hindi alam ni Senator Robin Padilla yung kanyang mga ipinapasang batas o yung mga gustong paaprubahan na batas. Puwede ba yun, Mark? Makakapagpasa siya tapos hindi niya alam kung ano yung mga nakapaloob dun? Puwede ba yun? Eh, siya nga ang gumawa niyan, ng batas na yan na gusto niyang ipa-approve tapos hindi niya alam? Puwede po. Bakit? Oh, puwedeng siyempre ang mga senador po may mga adviser din po yan. May mga taong nakapaligid din po diyan, mga kababayan. Contradict po yung kanyang sinasabi, 'di ba? 'Pag sa mga Duterte 'pag sinabi, "Tatlong Duterte tatakbo sa Senado." Okey sa'kin yan, maganda yan, napakagandang balita niyan. Tapos ang ipapasa niyang, bill po mga kababayan, anti-political dynasty. Merong mga taong nakapaligid sa mga yan, mga senador, merong mga adviser na magsasabi, "O ganito, ganyan, eto ang ipasa mo, eto ang sabihin mo." Meron pong mga gano'n. So, nakikita ko ho dito mga kababayan, na baka pinagawa lang po o ginawa lang po nung mga taong nakapaligid sa kanya. Ano, kaya po yung mga sinasabi niya at yung mga isinusumite niya o gusto niyang paaprubahan na bill mga kababayan, eh, ayan ho, nag-aano, nag-uuntugan po, naglalabanan po mga bossing. Kasi hindi mo alam, eh, kung ano yung nakapaloob dun, eh. 'Di ho ba? Hindi mo alam kung ano yung nakapaloob dun, eh. Oh, eh, biglang mapapansin mo, naku, eh, ano pala 'to, salungat pala ito doon sa sinang-ayunan ko una na pagtakbo ng tatlong Duterte. 'Di ho ba mga kababayan? Dito lang po, isa lang po, itong patunay, mga bossing, na sayang po yung ibinabayad natin sa mangilan-ngilan na mga senador po, mga kababayan. Na yung trabaho nila, ramdam natin na mukhang hindi naman po nagagampanan ng maayos, mga kababayan, 'no? Medyo mahina po ito, ha. Ako po, mga bossing, ilang ilang araw lang ang pagitan niyan. June 27, oh, tapos July 12. Kung merong 31 ang June, 4 na araw, 16 na araw lang po, mga kababayan, ang pagitan, oh. Sabihin mo na ng kalahating buwan, nakalimutan mo na yung sinabi mo. Na pabor ka na tatlong Duterte tapos biglang ang ipapasa niyong bill o ipapasa mong bill, eh, anti-dynasty. Mukhang may mali po, Senator. Mukhang hindi mo po alam kung ano yung nakapaloob diyaan sa gusto mong mangyari sa bill mo. Ano po, mga kababayan, nagiging kengkoy po ng pakengkoy po ang Senado. Eh, lalo na kapagka talagang yung tatlong Duterte, eh, napasok po ng Senado. Malamang po mga kababayan, meron na tayong three stooges sa loob ng Senado, mga bossing.